Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa nag-iisang alas ng South Korea upang makuha ang kontrata para sa submarine acquisition project ng Philippine Navy at matalo ang Scorpion-class submarine ng France at SAT Isaac Peral-class submarine ng Spain. Kasunod nito ay tatalakayin din natin ang isa pang foreign company na maaaring maglatag ng kanilang offer para sa submarine project ng ating hukbong dagat. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Sa pagkumpirma ng Spanish company na Navantia na ini-offer nito sa Philippine Navy ang kanilang SAT Isaac Peral-class submarine, ay masasabi natin na lugi dito ang DSME 1400 PN submarine ng South Korean company na Hanwha Ocean kung mismong submarine ang pag-uusapan. Dahil dito ay naniniwala tayo na dapat nang step up ng South Korea ang kanilang offer kung gusto nilang makuha ang matamis na oo ng Philippine Navy. Ngayong taon ay mas tinaasan pa ang pondo para sa submarine project ng Navy at mayroon na itong allotted budget na $1.7 billion. Subalit, kahit itinaas na ang pondo, ay napakaliit lang ng inimprove ng submarine offer ng South Korea. Kung ikukumpara natin ang DSME 1400 PN ng Sucor sa Scorpion-class submarine ng France at SAT Isaac Peral-class submarine ng Spain, ay napakaluma na nitong tignan at mukhang mumurahin pa. At bukod pa dito, ay marami ding naniniwala na mas advanced at mas capable ang submarine offer na ini-offer ng bansang France at Spain kumpara sa South Korea. Subalit, ano nga ba ang natatanging alas na pinanghahawakan ngayon ng South Korea upang masilat ang kontrata para sa submarine project ng Philippine Navy? Ang natatangi nilang alas ay ang kanilang 2+1 offer. Ibig sabihin na kapag sila ang nakakuha ng kontrata, ay magbibigay pa sila ng isa pang submarine na libre para sa Philippine Navy. Kapareho ito ng ginagawa nila sa tuwing bibili tayo ng barko sa kanila at nagbibigay sila ng isa pang Pohang-class corvette. Ayon pa sa South Korea na willing sila na i-deliver ang kanilang libreng submarine na Changbogo-class submarine bago pa man matapos ang una sa dalawang submarine na bibilhin ng Philippine Navy. Ibig sabihin lamang nito ay maaari nang magsimulang mag-training ang submarine force ng Philippine Navy gamit ang libreng Changbogo-class submarine habang ginagawa pa ang kanilang dalawang bagong DSME 1400 PN submarine. Sa offer na ito ng South Korea, ay magkakaroon ng 3 submarine ang Philippine Navy sa presyong pangdalawa. Sa ngayon ay ito lang ang natatanging alas ng South Korea laban sa dalawang company giants ng Spain at France. Samantala, sa paglatag ng Spain ng kanilang offer, ay hindi na rin nakapagtataka na sumali na rin ang ThyssenKrupp Marine System ng Germany bilang proponent sa nasabing proyekto. Nitong mga nagdaan, ay nagpahayag din ang nasabing kumpanya na handa silang makipag-cooperate sa mga proyekto ng Philippine Navy. Kapag pumasok na sa laro ang kumpanyang ito, ay maaari nilang i-offer ang kanilang Type 214 submarine na isa ring diesel-electric submarine tulad ng Scorpion. Nitong mga nagdaang araw lang, ay naging vocal ang bansang Germany sa pagsuporta nito sa Pilipinas sa mga agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea. Sa iyong palagay, anong submarine ang dapat piliin ng Pilipinas? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.